Sa isang restaurant, muling nagkita si Charlene at itong si Divina. Hindi na naman maiwasan ang patsutsadahan ng dalawa dahil nagkasagutan sila sa loob ng restaurant. Nagpaparinigan. Sinabi nga nitong si Charlene kung saan sinadya niya itong sabihin para marinig nitong si Divina na gusto niyang umorder ng escabeche para sa mga walang hiyang kabit na kagaya ng nasa kanyang likuran. Hindi naman patatalo itong si Divina dahil likas nga siyang palaban. Kahit na hindi siya nasa tama ay talagang magsasalita din siya pabalik dito kay Charlene. Sinabi naman niya sa naturang waiter na gusto din niya mag-order ng ampalaya para sa mga taong punong-puno ng pait at lungkot ang buhay at kulang sa sigla. Tela kinurot ang puso nga nitong si Charlene dahil punong-puno nga siya ng lungkot at pait dahil sa kanyang mga naranasan kay Raymond. Dito naman ay kakausapin niya ang kanyang kapatid na si Mimi. Agad naman siyang papayuhan nitong si Mimi na nararapat umano na huwag siyang maging malungkot sa mga nangyayari. Hindi lang sabuin na ang kanyang pagkatao. Dapat hindi niya ipaparamdam o papakita kina Divina at kina Raymond na malungkot siya. Dapat iangat niya ang kanyang sarili, hindi maging dahilan para mabuhay siya sa kalungkutan. Napakasaya ng buhay para sayangin lamang ito sa mga taong hindi naman deserving ng kanyang mga luha. Dito naman ay nakaisip itong si Charlene na tama ang kanyang kapatid. Kung noon, punong-puno ng kalungkutan ang kanyang buhay dahil nga kay Raymond, dahil sa pinaramdam ni Raymond ang pait na pagmamahal sa kanya. Hindi siya pinili ng kanyang asawa, bukod pa roon ay naniwala siya sa sulsul nga nitong si Divina. Kaya naman gagawa siya ng paraan. Sa pagkakataong yon ay magiging palaban na siya. Hindi na siya kagaya ng dati kung saan pumapayag na lamang na maging sunod-sunuran kay Raymond. Ngayon ay may sarili na siyang mga desisyon, lalong-lalo na at na-annul na ang kanyang kasal. Kaya naman magagawa na niya ang kanyang gusto at maalagaan niya ng gusto ang kanyang sarili. At sa isang okasyon nga magkikita ang apat, sina Adrian, etong si Divina at Charlie, at maging itong si Raymond. As usual, aapihin at aasa rin nga siya nitong si Raymond at Divina na parehas na talaga ang pag-uugali. Sa akala naman nila ay magwawagi sila at makapunto sila, subalit magugulat sila dahil ibang Charlene na ang kanilang masasaksihan. Maging ang pananamit ni Charlene ay binago niya. Ang kanyang sarili ay ibang-iba na doon sa nakasanayan makita nitong si Raymond. Umagaw siya ng atensyon na bigla si Divina sa pag-akala niya ay natalo niya ng husto itong si Charlene matapos makuha niya itong si Raymond, subalit iba ang naging resulta dahil tinuruan niya itong si Charlene kung paano maging palaban at kung paano mas mahalin ang sarili.